Ngayong gabi, ang pamamanhikan ni Raymond sa Katipang, si Selena, kasama ang mga kaanak at kaibigang si Vince. Napakalayo ng lugar ni na Selena, madulas ang daan, isa itong limot na baryo na halos mabibilang lang ang mga taong nakatira. Kakaiba sila, maiilap ang mga mata. Ang mga babae ay sinasayawan ang patay na puno. Ang mga lalaki ay kumakain ng lupa. Ngayong gabi ang pinaka nakakatakot na gabi dahil lilitaw ang lahi ni Selena, ang lahi ng pamilyang aswang. Sino mang pumasok sa teritoryo ng aswang ay hindi na makakalabas pa ng buhay. Ngayong gabi ang itinakdang pamamanhikan. Desidido na si Raymond na hingin ang kamay ni Selena sa mga magulang nito. Isinama niya ang kanyang ama at ina, tiyahin at dalawang pinsan at kaibigang si Vince. Si Vince ay isang sikat na photographer. Kinansel nito ang lahat ng lakad at humanap pa rin ng karelyebo na kapalit niya para samahan ang grupo ng TV magazine show sa isang isla na di umano ay pinamumugaran ng mga mababangis na pusa. Pare, ikaw syempre priority kaysa trabaho. Naki-appear ito kay Raymond. Ipinaramdam niya sa kaibigan kung gaano ito kaimportante sa buhay niya. Ang mahalaga sa araw na ito ay masamahan niya ang kaibigang si Raymond na panay ang ungot sa kanya, nakuhana ng bawat kilig moments na sa paghingi ng kamay ng babaeng takdang pakasalan niya, si Selena, na kung ibida sa kanya ng kaibigang artist ay isang babaeng ubod ng ganda at mayroong ngiting mahiwaga. Mahiwaga pala, ha? Teka, iyon yata ang dahilan kung bakit naiingganyang sumama si Vince. Mahilig siya sa thrill. Kung di ba, ilan na bang bundok ang inakyat niya, ilang ilog ang tinawid at ilang panganib nga ang hinarap at tinakbuhan. Hindi siya kagaya ni Raymond, natahimik lang sa pagdodrawing sa isang tabi na kahit hindi umalis sa kinauupuan ay nakakarating ang imahinasyon sa mga lugar na hindi kayang tawirin ng karaniwang nilalang. Ang tindi mo, pare ko. Akalain ba niya ng layo-layo ng pinagmulan ng babaeng pakakasalan ng kaibigan? Partida pa iyan, ha? Paupo-upo ka lang. Siya nga naman na kung saan-saang sulok ng mundong nakakarating ay nakapangasawa ng babaeng katabi lang mismo ng bahay niya, sa Dasma. Okay naman ang asawa ni Fiona. Homebody, mas hilig pang magpapagpag ng alikabok sa bahay kaysa kumain ng alikabok sa malalayong lugar. Sa tingin mo, pare ko, tanggap kaya ako ng magulang ni Selena? Kabado si Raymond. Hoy pare, easy ka lang dyan. Ikaw ba naman ang hindi kakabahan eh? Baka sa pupuntahan nila ay kanyon ang sumalubong sa kanila. Iyang gandang lalaki mong iyan, baka pati ang magiging biyanan mo ay hindi ka na pakawalan. Ganon? Duda pero nakangiti ang binata. Naibulong ni Raymond sa kaibigan na may itinanim na siyang punla sa sinapupunan ng nobya. Ibig sabihin, may laman na ang tiyan ng Katipan bago pa man maganap ang pamamanhikan. Hindi nga nila alam kung ano ang likaw ng bituka ng lahi ng babaeng pakakasalan ng kaibigan. Basta bahala na raw si Batman. Abot-abot nga ang kaba ni Raymond, panay ang tingin sa oras. Ang usapan nila ni Selena ay aagahan niya ang punta dahil delikado kapag ginabi sila sa daan. Hindi pa man niya kabisado ang pasikot-sikot sa lugar. Kung kailan naman sila nagmamadali, ay saka nagkakaroon nga ng aberya. Nasiraan tayo, anang inarkilan niyang driver ng van. Naloko na, lalong nakaramdam ng pagkabalisa si Raymond. Ibig bang sabihin ay maglalakad tayo sa maputik na daan? Sapo ni Tita Luz ang ulo. Reklamador talaga ang tiyahin ni Raymond, maselan. Ang inaalala rin ni Raymond
ay ang ama at ina na kundi sumpungin ng hika ay baka atakihin ng Rayuma. May katandaan na rin naman ang kanyang mga magulang at hindi sanay sa malalayong lakaran. Kung gusto nyo, Itang Roy, Inang Miling, maiwan na kayo rito. Sumunod na lang kayo kapag ayos na ang van, sabi ni Vince. Tumanggi si Inang na malakas ang loob kahit mahina na ang tuhod. Kaya pa. Importante, makarating tayo sa pupuntahan, ang Inang Miling niya. Sa kabila ng idinadaing na Rayuma, ang siya pang nagpapalakas ng loob sa kanila. Naks, malakas talaga ng fighting spirit ni Mother. Mabiro talaga si Vince. Anong akala mo sa akin? Matanda na? May pairap-irap pa ang matandang babae. At para ipakitang malakas pa, ay nagpatiuna na itong lumakad. Nagpaiwan na ang driver sa pangakong susunod sa kanila oras na umistart ulit ang sasakyan. Binigyan ng instruksyon ni Raymond ng driver sa direksyong pupuntahan. Basta sumunod ka, Manong ha. Tumango naman ang binilinan. Madulas ang daan papunta sa Sitio Dama, isang limot na baryo na halos mabilang lang ang mga taong nakatira. Inang Miling, ayos ka lang ba? Naawa si Raymond sa ina. Napapilay-pilay na naglalakad habang maigpit ang pagkakahawak sa braso ng ama. Okay sa all right? Sabi ng matanda. Iyon ang gusto ni Raymond sa kanyang mga magulang. Sinusuportahan siya sa balang maibigan niya. Sa bagay, wala naman din kasi siyang ipinakitang pangit sa mga ito, na sa buong panahon ng buhay niya ay iginalang ito. Binigyan ng halaga. Lagi ang dalangin niyang sana ay humaba pa ang buhay ng mga ito. Mahaba ang naging paglalakbay nila. Parang walang katapusang lakad na para bang paikot-ikot lang sila sa iisang lugar. Anak, malayo pa ba? Ang Itang Roy niya ang nagtanong dahil dumidilim na. Sa totoo lang, hindi kapisado ni Raymond ang lugar na ito. Ang tanging gabay lang niya ay ang mga palatandaan na ibinigay ng katipan sa kanya. Kapag nakapasok na raw sila sa Sitio Dama, ay dire-diretso lang papasok sa loob. Ang layo namang diretsong iyon. Nagkakilala sila ni Selena sa isang private museum sa Maynila. Kinititigan noon ng dalaga ang parang buhay na larawan ng isang sinaunang tao na ipininta ng isang tanyag na pintor. Hawak niyon ang sibat na itinutulos sa dibdib ng nilalang na alanganing tao o hayop. Naaakit siya noon sa mata ni Selena na parang may itinatagong 1,000 at isang hiwaga. Nagkaibigan sila. Ang bilis nga, parang ipu-ipong romansang nangyari sa kanila. Whirlwind romance kung tawagin ng iba. May nangyari sa kanila ni Selena at nagbunga iyon. Ngayon ay hihingi na ni Raymond ang kamay ni Selena sa mga magulang nito sa probinsya. Patutunayan niyang walang malayo sa dalawang taong nagmamahalan. Itay, malapit na ho. Saka lang nasagot ni Raymond ang tanong ng ama. Nakita na kasi ni Raymond ang mga palatandaang puno ng balete na binabagtas nila papasok sa loob ng baryo na tila limot ng panahon. Muntik pa ngang sumabit ang paa niya sa naglalakihang ugat ng puno na parang tuod. Raymond, saan bang tribong nanggaling ang magiging asawa mo? Abay, makarating tayo sa ikapitong bundok? Nagbiro si Vince. Sukbit pa sa leeg ang dalang video cam. Tol, pag nakita mo si Selena, tinapik ni Raymond ang kaibigan na parang laging nakikiramdam sa tunog ng kalikasan. Baka makalimutan mo pati pangalan mo. Ang masama pare, baka makalimutan niya na ikaw ang boyfriend niya. Ikinuwadro pa ng daliri ang muka. Feeling gwapo. May 4 na kilometro na yata ang nalakad nila. May mga sandali pa na kailangang umupo ng Itang Roy at Inang Miling ni Raymond na mga ngani ay sumpungin ng Rayuma.
Si Tita Luz naman ay nagpapadyak na sa inis. Panay ang angal at daldal nito. Ang layo naman. Ayoko ng ganito ha. Hindi ko kaya ng powers ko. Sa totoo lang, namimiss na ni Tita Luz ang mga katsikahan sa lugar nila. Palibhasa ay wala nang ang asawa, kaya naging libangan na nito ang pagbabad sa bakuran habang kinakawayan ng mga kahit sinong magdaan. Sa dami ng kinakausap nito ay alam na yata lahat ng likaw na bituka ng mga tao sa lugar nila. Para kasi siyang magkakasakit kapag nananahimik. Hindi ko yata kayang tumira sa lugar na wala kang maririnig kundi huni ng kulilig. Ang dilim. Latag ang dilim para tuloy silang nangangapa sa dilim. Mahusay gumawa si Vince ng may sinding sulo kaya nagamit nila iyon para makita ang daan. Ingat lang kayo sa mga tinatapakan. Ang pamangkin ni Raymond na si Chad mahilig sa eksperimento. Lolo, hawakan mo ito. Pwedeng flashlight. Pinakinabangan din ang pinanghalo nitong baking powder at hydrogen peroxide sa Mountain Dew. Nalumikha rin ng liwanag habang hawak-hawak. Pinahinto sila ni Vince nang makaramdam ito ng mga kaluskos. Sumenya si Vince na huwag kayong maingay. May mga yabag kasi siyang nadidinig at mga kislot sa dilim. Bahagya silang napahinto ng may lumukob na dilim. Para silang kinumutan ng higanting anino. Paniki! Napakalaking paniki, ramdam nila ang pagaspas ng pakpak. Bigla silang napayuko, napailag. Napakapit ng mahigpit ang tiyahin kay Raymond. Nakakatakot naman dito, gusto ko nang umatras. Parang hindi ko na yata kayang tumuloy. Kinabig ni Raymond ang ulo ng tiyahin. Pahilig sa balikat niya. Tita Luz, ngayon pa ba naman kayo uuro, malapit na tayo? Ewan ko ba? Sabi ng ali na namimilog ang mata sa takot. Iba kasi ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Para mga kakaibang nilalang lamang ang pwedeng manirahan dito. Naninibago lang siguro tayo. Ani Raymond. Baka matakot pa ang mga kasama kapag inayunan niya. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na ganito kalayo at ka-remote ang lugar ng Katipan. Sa kagaya nila na lumaki sa Maynila, ay napakahirap umangkop sa ganitong klase ng kapaligiran na parang kuliglig at mga huni ng panggabing ibon lang ang pwedeng mag-usap. Ang mga kalusko sa dilim at mga sutsot ng dahon ay lumilikha ng kilabot sa mga estranghero sa lugar na ganito. Sa totoo lang, mas gusto ni Raymond ang lugar na tahimik dahil mas gumagana ang kanyang imahinasyon. Kaya nga nang makabili sila ng lupa sa Cavite ay agad na rin pinatayuan ng bahay. Mas presko ang hangin, mas konti ang bahay, mas konti ang ingay. Pasipol-sipol lang ang batang si Chad. Alam ni Raymond na malakas ang loob ng pinsang si Chad. Ang pilat nito sa noo ay patunay na mahilig itong sumuong sa peligro. Hilig lang naman talaga ni Chad ay maglaro ng mga war games sa computer. Sa paglalakad sa dilim, ay kinakapa nito ang dalang PSP. Panay ang pindot sa larong Silent Hill. Ang kapatid nitong si Bea ay pilya at pasaway nitong nagdadalaga na. Ang hiling naman ito ay party. Kaya lang yata sumama si Bea sa pag-aakalang may bonggang party sa pupuntahan nila. Kahit kuliklik, mahihiyang mag-party rito. Umismid. Kahit pagkamaldita at mataray si Bea. Buti na lang at hindi nabana ng dalawa ang pagiging duwag ng ina. Anak sila ng biyodang si Tita Luz. Nang masawi ang asawa ay lumipat na rin sa tabi ng bahay ni na Raymond. Ano ba namang lugar ito? Pakiramdam ko ay pinamamahayan na ng sandamakmak na maligno ang mga puno dito. Panay na ang angal ni Tita Luz. Cool ka lang, ma'am. Sumenyas pa ng cool si Bea habang nakasalpak ang headset sa tainga. Nagsa-sound tripping ang dalagita.
Sa totoo ay nagsisimula na niyang kabagutan ng lakad na ito. Si Vince naman ay gamit ang night vision ng kamera sa pagkuha ng mga larawan. Hoy, baka makausog ka ng mga laman lupa. Dinaan na lang ni Raymond sa biro ang lahat. Iyang pagkontak sa GF mo ang atupagin mo. Baka naman kanina pa tayo dito pero doon siya nakatira sa kabilang ibayo. Sinubukan niyang tawagan si Selena pero walang signal. Bakit kaya wala naman lamang sa mga kaanak ni Selena na sumalubong sa kanila? Bigla ay may humarang na itim na baboy sa daan. Ay! Sa dilim ay makikita ang nanilisik, namumulang mata ng hayop. Anang upo? Binugaw ni Raymond ang baboy ramo dahil alam niyang takot ang tiyahin, pinsan na lubhang matatakutin sa hayop. Tsu! Umamba si Raymond. Nagtatadya ka ng baboy na ayaw pa rin umalis kahit anong bugaw niya. Alis! Kundi sisibatin kita. Inamba ni Vince ang sulo. Umasik ang baboy ramo. Gusto pa yatang pumorma. Inilapit ni Vince ang apoy sa mukha nito. Napaso. Sumingasing ang baboy ramo, umatras at parang tao na nagpalingalinga habang tumatakbo palayo. Takbo hanggang may lupa. Umaalim po yung alikabok at dumadagundong ang lupa, gayong hindi naman kabayo ang tumatakbo. Kung hindi lang baboy iyon, iisipin kong tao. Ani Vince, na nagawa pa rin kuhanan ng video ang tumatakbong baboy ramo. Matalino na kasi ngayon ng baboy. Nagsalita rin ng itang Roy ni Raymond. Hindi masalita ang ama ni Raymond. Ito ang klase ng taong bilang ang salita. May 3 oras pa silang nagpapaikot-ikot at itinalaga nila ang sarili sa posible pang mangyari. Pwedeng hindi sila makarating sa pakay na lugar o baka magpagala-gala sila sa buong magdamag sa masukal na kakahuyan. Isang ugong ang nadinig nila. Parang may nagtatambol at tinatangay ng hangin ng kakaibang orasyon. May tao na dito. Pwede na tayo magtanong. Sa pagitan ng mga nagtataasang talahib ay isinilip nila ang aktibidad ng grupo ng mga lalaki at babae na tila may kakaibang ritual. Ang ilang kababaihan ay sinasayawan ang isang patay na puno. Ang mga kalalakihan naman ay parang hipon na namimilipit ang katawan habang nakabaon ang noo sa lupa. Inamba ni Vince ang kamera para kuhanan ng mga kakaibang eksena. Ayos pare, sulit ang punta ko dito. Magandang docu-film ito. Parang tatarin. Tahimik lang si Raymond. Paano niya ipapaliwanag sa mga kasama ang nakikita ng kanyang mga mata, gayong siya ay walang background kung anong klaseng lahi meron ang magiging asawa niya. Nasaan na nga ba si Selena? Mula sa pusikit na dilim ay lumitaw ang babaeng may pagkahaba-habang buhok, makinis na kutis at mata na nangingislap sa tama ng liwanag ng buwan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati nito. May kakaibang lalim ang mga mata ng babae na parang nahipnotismo ang mga binati nito. Selena? Nabuhayan ng loob si Raymond pagkakita sa lumapit na katipan. Si Vince ay napatanga sa kagandahan ng kaharap sa kanya. Ang tingin niya kay Selena isang babasaging kristal na sa kaunting hawak ay pwedeng madurog o mabasag. Mailap ang mga mata nito. Ang mata na salamin sana ng kaluluwa. Natawa si Raymond sa reaksyon ng mga natulalang kasama. Hindi sila makapaniwala na napakaganda ng magiging asawa ko. Ipinakita niya kay Selena ang mga kasama niya para i-welcome ang mga bagong dating. Saglit pa, pinalibutan na sila ng mga taga roon. Kumbaga sa mga usyosong kapitbahay, parang ngayon lang nakakita ng mga tao. Napasulyap si Tita Luz sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ni isa ay wala man lang ngumingiti sa kanila, pero inaamoy-amoy sila. May lalaking nakasuot ng itim ang lumapit sa kanila. Nakahanda na ang sasakyan. Aniyong mailap ang mata
di tumitingin sa kanila. Ang lalaki ay tinawag na Tio Ray ni Selena. Tiyong, bakit hindi mo sila sinundo? Nagkaligaw-ligaw sila. Inikot-ikot muna ng lalaki ang ulo, kaya nakita nilang may paso ito sa mukha. Nagawa ring magsalita na para bang may mga letra ay lumalabas sa pagitan ng mga ngipin. Sinundo ko sila, sabi nito, mariin. Napakunot noo si Vince. Walang taong sumundo sa kanila. Huwag kang mag-alala, sinundo naman kami ng baboy ramo. Natawa siya sa isipan na ang tiyuhin ni Selena at ang maitim na baboy ramo ay iisa. Sa biglang tingin ay parang suminghasing ang tiyuhin ni Selena. Nakita niya ang matalim na sulyap ni Selena at hindi man niya kayang basahin ang kakaibang senyas ng katipan ay alam niyang bibigyan iyon ng babala ang tiyuhin na huwag umasta ng bastos sa harap ng mga bisita. Umamo iyon at nagbaba ng paningin. Isang lalaki ang nakalapit na pala kay Tita Luz at dinilaan ng ali sa puno ng tainga. Napasigaw si Tita Luz. Ay, bastos! Isang suntok mula sa kamao ng tiyuhin ni Selena ang dumapo sa muka ng lalaki. Sargo ang dugo. Nakita pa ng grupo na pinunasan nito ng kamay ang dugoang nguso at hinimon ang dugo. Hindi kayo makapaghintay, hinga-hingang sabi ng lalaki. At parang hurumintadong inaambang sinding sulo sa mga taga-roon na nakapaligid sa kanila. Tabi kayo dyan, huwag niyo silang lapitan. Galit na lumayo ang mga taga-roon at itinuloy na lang ang ritual ng mga babaeng nagsasayaw at mga lalaking humahalik sa lupa. Ang lalaking nang haras kay Tita Luz ay kumain ng lupa. Bumangis ang anyo. Nilabasan ng matatalim na pangil, matutulis na kuko. Sa sulok ng mata ni Tita Luz ay kitang-kita niya iyon. Pero minabuti na nitong magmadali makaalis lang sa lugar na iyon. Saglit pa ay tumakbo na rin ang itim na sasakyan sakay ang mga bisita papasok sa Villa Perea. Walang mga ngahas pumasok sa villa na bukod sa matataas na pader at tarangkahan ay dadaanan pa ang isang lumang sementeryo. Ang mga nagkalat na mababangis na aso na nakapangingilabot ang alulong ay sapat na para katakutan ang lugar. Makakalabas kaya tayo ng buhay dito? Biro lang ng kanyang Tita Luz, pero abot-abot pa rin ang kaba. Tinabig ito ng anak at sininyasan ng huwag maingay. Nakita kasi ng dalagita ang palihim na sulyap ng nobya ng Tito Raymond niya. Sa tama ng salamin ay gustong titigan ni Bea ang mata ni Selena. May nakikita kasi siyang kakaiba. Kumbaga, sa balong malalim ay may itinatagong lihim. Nagsuot ng may kulay na salamin ng babae. Iwas ang tingin. Hindi nag-uusap ang magkasintahan, pero hawak kamay, ang higpit ng hawak. May kaba pa rin kay Raymond na baka hindi siya tanggap ng pamilya ng babae. Para namang nababasa ng babae ang iniisip niya. Ngumiti lang ito sa kanya. Ang pangamba ay napawi ng matanaw nila ang maliwanag na villa na bagaman may kalumaan ay bakas pa rin ang karangyaan. Mukhang may party sa bakuran. Ang teenager na si Bea ang naglulukso sa tuwa nang makita ang ilang kabataan sa bakuran na umiindayog sa maharot na tugtog. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanila sa paanan ng hagdan. Elegante ang itsura ng babae. Ang kaibahan lang nito kay Selena ay puti na lahat ang buhok at may pagkadilat ang mata. Mama, sila po ang matagal na nating hinihintay. Makahulugan ang ngiti ni Selena. Nang umiti ang matanda ay lumitaw ang matatalas ng ngipin at namumulang gilagid na parang nangunguya ng nganga. Mahusay kang pumili, anak. Nabuhayan ng loob si Raymond sa nakitang magiliw na pagtanggap sa kanila. Ang matandang lalaki na tinatawag na papa ni Selena ay lumapit. Walang kibo,
pero malikot ang mga mata at para bang inaamoy-amoy ang mga pangunahing dumating. Siya naman si Papang, pagkakakilala ni Selena sa matandang lalaki. Tatango-tango lang iyon pero hindi nakipagkamay sa bisita. Tuloy kayo. Pinaupo sila ng mga magulang ni Selena sa mesa kung saan nakahain ang masaganang pagkain at inumin na pampalasing. Hati ng gabing ito, sa pagitan ng pagsasalita at pagngunguya ay pinag-uusapan nila ang itatakdang kasal. Ngayong gabi pa rin ang kasal, pahayag ng may pagkakadiktador na papa ni Selena. Ho? Yun lang yata ang nasambit ng itang Roy. Gulat na gulat ang ama ng lalaki. Nahimas ni Selena ang tiyan. Nasawari ay may buhay ng pumipintig. Nagkaunawaan ng tingin ang magkabilang angkan. May dapat na talagang pananagutan si Raymond. Siyempre pa, nagbigay ng suhestyon ng mga namamanhikan. Mas maganda yata kung after ng seremonya dito, ikakasal din sila sa simbahan. Si Tita Luz ang nagsalita. Parang napaso ang papa ni Selena sa wala namang sinding sigarilyo. Ang mama nito ay nabitawan ng tasa ng malamig na sabaw at si Selena ay hindi naawat sa pagkakamot ng balat. Kating-kati ito sa balat na para bang ang salitang simbahan ay nakaka-allergy. Nakita ni Remo na nagdudurugo na ang balat ng katipan sa kakakamot. Parang walang makakapuna ay inalayo niya muna ang katipan mula sa karamihan. Walang kibuan sa mesa. Pakiramdam lang, umiikot ang mata ni Tita Luz sa mga pinatuyong ulo ng hayop na nakasabit sa bawat sulok ng komedor. Nakakapanlaki ng ulo ang mata ng mga hayop na pinatuyo na sa biglang tingin ay para bang gumagalaw. Iyong karneng isusubo sana ni Tita Luz, hinayaan na lang niyang nakatusok sa tinidor. Parang busog pa ako. Tubig na lang please. Para bang may nabubuong tensyon. Umubo ang itang Roy ni Raymond. Kung ano ang gusto ng aking mga balaay, iyon ang masusunod. Paismid-ismid naman si Inang Miling na tutol sa kasal at sa naiibang ritual ng kasal. Kung kailan naman magsisimula uling mangusap para kumontra ay saka nakaramdam ng pagkaliyo ang matandang babae. Ngayon ito naramdaman ang pagod at layo ng nilakad. Balae, kung gusto mo magpahinga ka muna sa kwarto. Anang mama ni Selena sa Inang Miling ni Raymond. Sasamahan sana ito ng asawa pero nagpresenta ang mama ni Selena. Ako na, para naman magkaroon kami ng banding ng balae ko. Magiliw ang mama ni Selena at nakaramdam iyon ng kakaibang pintig sa ugat kagaya ng isang taong nabubuhayan ng dugo sa baradong ugat. Iba ang amoy ng tao. Sa pasilyo ng basement sila nagpunta. Parang walang katapusang silid ang pasilyong ito. Sa mahabang pasilyo na binabagtas nila ay nalula na ang Inang Miling sa dami ng silid. Balae, lahat ba ng silid na iyan ay may tao? Hindi tumatagal ang tao dito. Ewan ba kung nagbibiro ito? May nadaanan silang magkatabing silid. May dalawang life-size na kwadro na nakasabit sa dingding. Kuha ng isang babaeng naka-uniforme ng nurse at ang lalaki naman ay nakadamit sundalo. Ang nasa larawan ay bunsong kapatid ni Selena na si Eve. Nagtatrabaho siya sa ospital sa ibang bansa. Ang katapat na silid naman ay sa kuya Sam niya, isang sundalo. Ang ibang silid daw ay sadyang laan para sa mga dumarating na bisita na kagaya nila. Humanga ang Inang Miling ni Raymond. Sino bang mag-aakala na lugar na ito ay may mapalasyong pilya at mababait na nakatira? Huli agad ang loob. Sino naman ang nagsabi sa iyo na mabait ako? Kulang na lang ay magdugo ang namumulang mata nito. Hindi na pinansin ni Inang Miling ang salita sa pag-asang nagbibiro ito. Balae, magtanong nga kita, ilang taong ka na ba? Para kasing hindi tayo tumatanda. Ang tawa ni Inang Miling.
Ang tawa ay napalitan ng pagtataka nang sumagot ang balae sa kanya. Vampira lang ang tumatanda. Vampira lang ang hindi tumatanda. Ang aswang nagmumukhang kuluban. Ha? Sige na nga. Ayaw na niyang magtanong. Baka mamaya dyan lahat ay ng maligno sa bahay na ito banggitit pa ng balae niyang amoy alimuon. Balae, rest muna ako. Iyon naman talaga ang gusto niya, ang magpahinga. Isang bakanting silid ang pinagdalhan sa inang miling. Saka lang nakaramdam ng ginhawa ang matanda nang sumayad ang likod sa kama. Balae, iidlip na muna ako ha. Para kasing hinihila ng antok ang kanyang mga mata. Tumalikod ang balae. Naging kubado. Nag-iba ang anyo. Matulog ka na ng mahimbing at baka bukas hindi ka na magigising. Ang bulong ay tinangay ng hangin. Sa pag-aagaw antok ay naaaninag pa ng inang miling sa salamin ng tukador ang anyo ng balae. Nakatayo ang mga buhok. Namumula at nanlilisik ang mga mata at para bang handa siyang sagpangin. Bago pa man nakasigaw ang matanda, nagkalat na ang laman loob niya sa kama. Hindi na nito nagawang makapagpanlaban dahil nadukot na ng puso niyang ang balain niyang aswang.